Isa akong empleyado sa isang kumpanya. Maayos naman ang pagtatrabaho ko doon, maayos ang buhay ko. Hindi naman ganun kalaki ang kita, pero tama lang naman ang natatanggap ko para sa sarili ko. Isang kaibigan na nagmulat sa akin sa buhay ng pagiging isang volunteer. Lumaki man sa hirap ng buhay, hindi naging dahilan ang trabaho ko noon na magdalawang isip ako na tumulong sa aking kapwa. Marami nagtataka kung bakit sa dinami-rami ng pagpipilian at sa dami ng masigit rito, ito pa ang pinili ko. Isang simpleng sagot lang yan. Kunin ko yung shoes mo. Sumunod ka sa akin. Ayaw mo sa akin? Sige. Masaya ako sa ginagawa ko. Kahit hindi kalakihin ang natatanggap ko, sapat na sa akin ang mga ngiti na sumasalamin ng kanilang pasasalamat sa akin dahil nandito ako handang tumulong sa kanila. At mas lalo akong ginaganahang tumulong dahil sa mga ngiti na nanggagaling sa kanilang mga labi at sa masayang reaksyon nila kapag nandito ako. Alam kong masigit na kailangan nila ako, lalo na't wala namang ibang handang umako ng responsibilidad na to. Sidecar. Sidecar. Napamahal na sa akin ang komunidad na to. Dahil sa kanila, marami akong natutunan. Nakakatuwang isipin na kahit na may sakit sila, hindi hadlang ito para maging masaya. Hinahangaan ko ang tatag nila kung paano sila lumaban sa hirap ng buhay na araw-araw kinakaharap nila. Ang Panginoong may kapal ang kanilang naging sandigan. Sa halip na questionin, ay ito sila, nagpupugay at nagpapasalamat. Nakikita ko kung paano sila magtulungan. Kahit na hindi sila magkaano-ano, ay itinuturing nila ang isa't isa na pamilya. At masaya sila sa simpleng buhay na kanilang nararanasan.
Hindi ito naging hadlang para mamuhay sila ng normal at makabuo sila ng sarili nilang pamilya. Kahit kailan, hindi sumagi sa isipan ko na pandirian, kutsain at mahawa sa sakit nila. Naniniwala ako na kailangan nila ang tulong ko at ng taong makakaintindi at gagabay sa kanila. Layunin ko maipaalam sa madla na katulad natin, dapat rin silang respetuhin. Kung paano natin respetuhin ang sarili natin, sana ganun din ang turing natin sa kanila. Hindi dapat sila maging tampulan ng tukso at pangungutya dahil lamang sa mga marka na naiwan sa kanilang mga balat. May bibigay ako sa inyo. Dito muna kayo. Dito kayo dito. Oh, ito lang eh. Hati-hati na lang kayo ah. Sino gusto ito? Hati kayo dyan ah. Masaya ako dito. Masaya akong natutulungan ko ang aking kapwa naging biktima ng leprosy. Nakalimutan at tinalikuran man sila ng mundo, mananatili kami nandito para sa kanila.